Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong siguting ng Norte na ito at Lisa Tanas dahil talagang binanatan nga ito ni Sendor Marcoleta. Dito nga natin mapapatunayan na talagang totoo nga ang sinabi ni Senador Marcoleta na talagang hindi niya papalagpasin kahit pa siguting ng Norte at Lisa Tanas na ito. Kaya naman talagang nagunat nga itong si Ginang Emalda dahil talagang hindi niya akalain na talagang babanatan nga ito ni Kong Rodante Marcoleta. Kilala natin itong si Kong Rodante Marcoleta na talagang isa nga sana sa taga-suporta ng mga ito. Ngunit kalaunan ay talagang pinag-aralan nga ni Senador Marcoleta at ibinunyag ang katotohanan dahil talagang sila pala ang sakit sa ulo ng bansang Pilipinas at lumabas nga talaga ang totoo nilang tungkulin at pakay para lamang bawiin at mangulimbat ng kaban ng bayan. Kaya naman hindi magkakawala itong siguting ng Norte na ito at Lisa Tanas na ito at talagang patuloy rin at iimbestigahan nga rin itong si Ginang Emalda na ito dahil baka talagang sangkot nga ito sa karumal-dumal at katiwalian na nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya naman maraming nabilib kay Senador Marcoleta dahil talagang isa sa kinabibiligban at talagang hindi nga ito nagsasalita ng walang matibay na ebidensya. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nag-aasta na kala ninyo it is your right to lord over the Filipino people? No. It is the right of the Filipino people to demand from you good governance. It is our right to remove you if we want to. Buti nga kayo, taong bayan, mapasensya. Resilient ang Pilipino. By nature, resilient. Mapagpasensya, mapagtiis. Yun yung nature ng Pilipino. Pero ang masama sa Pilipino, pagka napikon, pagka pikam-pika, ruthless ang taong bayan. Yun ang tandaan ninyo. Huwag niyong kakalimutan yun. The Filipino people are ruthless. I've had people under my command, na pagka galit na galit yung mga tao, hindi mo mapigil. Papatay at papatay eh. Kaya wag niyong gagaguhin ng taong bayan because dadating tayo sa point na yon when you bring out the worst among the Filipino people, and that's so frightening. The worst of the Filipino people. Not even the priests and nuns will stop it. Not even yung mga cardinal, yung bishop na yan, not even the Pope can stop it. Yung galit na mga taong bayan because for 1 day, 2 days or 3 days, they will bring it all out. Yun yung nakakatakot. Kaya ang aking panalangin, ang aking panawagan sa mga opisyal, lalo na ngayon yung mga bagong elected na officials, maghunos dili kayo. Power comes from the Filipino people. Kahit binili nyo yung boto nyo, kahit binili ninyo yung posisyon nyo, it still came from the Filipino people. Yung pinambili nyo came from the Filipino people. So yun yung ano natin, yung overview. The elections now is a protest vote. Kitang-kita na kahit may daya, no, sa senator, yun ang tingin ko eh. Doon sa senatorial slot sila nag-concentrate para doon sa impeachment ni Ka-Inday. No? Pero kung titignan mo, they lack the numbers. No? Inday has enough. I don't know kung ano iniisip niya. Ang maiisip ko lang sa mga pro-Tamba na mga think tank nila is that papaulanin nila yung pera. 1B siguro is enticing. Excuse me, 1B. Hanip yun. And that's only 24B, 1 per senator, no? 24B. Siyempre, iba dyan tatanggi. So, makakatipid ka. Yung tinanggihan na isa, pwede mo i-budget do sa abstain ka lang. Basta sigurado yung 16. Yung ilan? 3/4, no? 18 boto. Yung iba abstain na. Wala na.
Pagka may 18 kang yes vote na guilty, tapos na. And then, it's all over. Now, even if they impeach and die, assuming they impeach and die, it will not be over. Because the Filipino people, you cannot discount, you cannot disregard the will of the Filipino people. Surely you can, takutin nyo ngayon. Sige, takutin nyo ng takutin, kasuhan nyo ng kasuhan. But one day, they will all wake up feeling na inapi sila. One day, they will wake up all in unison, wanting to stand up and claim back democracy. Claim back what is rightfully ours. Claim back the power that we have lent you. Pinairam lang namin yon. We will take back the power. And we will make sure na this will not happen ever again. Hindi na mangyari. Aayusin namin. Constitution, yung mga posisyon na yan, yung mga mali ninyo, aayusin namin. Yung mali ng 40 years, na paikot-ikot lang tayo, aayusin namin. Bubunutin namin lahat ng tinik at iaano namin sa inyo. Isasaksak namin yung tinik sa inyo para magdusa kayo, kayong mga hinayupa, kayong mga abusado kayo. Kala nyo, bibiro ang taong bayan. Hindi nagbibiro. Tagapagsalita ako ng taong bayan eh. Dami akong kinakausap eh. Ay, nako. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Alam nyo, masahol pa sa magnanakaw. Yung nakawin ng eleksyon. Masahol pa sa magnanakaw yon. Yung magnanakaw, pera lang ang ninanakaw. Pera. We can do away with the money. Pwede namin kitain ulit yon. Pwede namin i-produce ulit yon. Pero yung nakawin ninyo kinabukasan ng Pilipinas, hindi ka patawad yon. Kasi nilalagay niyo sarili ninyo, mananalo kayo. Dadayain niyo eleksyon. What's the point of having an election kung dadayain niyo rin? What's the point? It is guaranteed in the Constitution that everyone is one day, magpantay-pantay, boboto, malagay yung boto ng isa. Kahit siya man ay nasa tralala, bundok. O kahit siya'y walang aral, kahit siya'y walang trabaho o retired, o kaya kleng-kleng bang-bang siya, yung kleng-kleng, pwede siyang bumoto siya. Kahit siya'y may karamdaman, may cancer siya, pwede siyang bumoto. Pantay-pantay tayong lahat. Pero bababuyin ninyo, mga walang ya kayo. Kaya Comelec, a time of reckoning will come. Comelec. This has to end. Itong ganitong klase nating sistema. Ilang eleksyon na tayo. Laging ganyan. Cheating. Laging ganyan. Ang hinanaing ng taong bayan. So, it has to end. Okay, anong payo ko? Payo ko, hintay lang natin. Panoorin lang natin. Tingnan natin kung anong mangyari. No? Huwag kayong masyadong mapusok. Hintayin lang natin kung ano yung magiging kasi God is in control. Kung magrarally kayo, wag na tayong magrally ng it has to be peaceful pa rin. Somehow, the other half of me says na, yung violente na. Pero naniniwala pa rin ako na there is no power here on earth who can stop the power of God. No? If we have faith in God, if we show our faith, we rally with our rosary and crucifix and our belief, the representation of our faith. Yun lang ang dala natin. Yun lang ang armas natin. Let's change this government. Let's correct the wrong. Lahat tayo in unison, sabay-sabay. Regardless kung ano yung religion ninyo, you're a Filipino. And I hope it will happen one day. Natatayuan natin ito. Bansa natin to eh. Yung ibang bansa, tuwa-tuwa tayo. Wow, ang galing, no? Wow, ang galing ni Traore. Wow, ang galing. Ni-nationalize niya yung yung mining. State-owned. Dapat ganun tayo. Gawin natin yon. We can do better than that. No? We are supposed to be better off than their country. So our take-off point is better. Bangkarote ang gobyerno, nakabuilt in ang taxes. Everything naman will be there. Ang pinaka-key there is kung there is a change in government, a change in leadership, I mean,
We make do with what we have. We be productive. We make our people productive. All 120 million, more than half of that productive. May pera sila, kumikita sila. Hindi. Bawal ang ayuda. Umiikot yan. Umiikot ang pera sa economy. Sweldo akong 10,000, 15,000. Ibibili ko rin. You have 15,000 a month o 10,000 na lang a month na 60 million Filipinos on average. Yun ang pinapay ko sa economy. Buhay ang economy natin. We produce. We make our lands productive. All 30 million hectares productive. 15 million hectares government-owned, 7 million forest land na residual forest, gawin nating tourist sites. Yung mga 8 million na government-owned lands, forest land na walang nakatiwangwang. Let's make it productive. 8 million hectares, kahit kawayan lang, 200,000 kita every year after 5 years for 100 years. 200,000 times 8 million is 1.6 trillion. Dagdag yun sa kinikita natin. How you gonna do it? Massive planting. Paano? Yung tao, dami. Dami. Sweldoan natin yung properly. Upland people. Sweldoan natin. Yung mga NPA, tama na yan. Lintik na, mamamatay lang kayo. Walang mangyari sa inyo. Gawin na, forest ranger kayo. Yusin natin. Kontrolin natin yun. Taniman natin yan. Di yung baha. Partially, nasolve na natin eh. Kasi lahat ng baha, galing sa itaas, bundok, bababa man, run off. Punta sa mababa. Andun, Manila. Mababa. Kaya nga, ang dami natin dapat i-solve. Hindi na pwedeng ganito na we go on. Congress, yung sobrang abuso ng Congress, sorry. Pero tignan ninyo bakit panay kaliwa ang mga nananalo dun sa Congress, ano? Diba? Kaliwa. So while we are all looking at the Senate, at saka sa mga local, yung party list, wow, doon pala sila gumapang. No, doon sila gumapang. I hope na umikot ang gulong. At pag-ikot ng gulong, lahat kayo abolish. Party list, sorry sa tatamaan. Pero we have to correct this. We amend the Constitution, tanggalin natin yung party list. We correct the Constitution, ayusin natin yung Congress at Senate. Let's bring it down. One per region. Anong batas pa gagawin ninyo? Ilang taon na tayo na Pilipinas after the war? 1946 hanggang ngayon. Marami pa bang batas na gagawin? Hindi, tama na, gawin na yan. 19 na tao na congressman. 18 congressman, 18 regions. 18 na senator, 1 per region. All represented. ARMM, CAR, NCR, isa lang sa taga Maynila. Isa sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Tipid. Yung matipid natin, ibigay natin sa PhilHealth, full coverage natin mga tao. O din maramdaman ng bawat Pilipino yung maramdaman yung pagbabago kagad. Matuwa. Kahit bangkarote, kahit konti ang pera, wala nang utang muna. Walang utang. Yung by the time na matapos ang Bongbong Marcos, sa ngayon, 16 trillion, magiging 18 trillion by end of this year, plus minus. I don't know the exact figures. 18 trillion. By the time na matapos siya, 20 trillion. Mga 22 trillion, 21 trillion. Thereabouts by 2028. Sinong gustong maging presidente sa ganyan? Kagago ng sitwasyon. Who wants to sustain a country na ganong kalaki utang? Wala nang utang muna. Tigil. We live with what we have. If we have to cut down on government agencies, government spending, government positions, we cut it down. We look at the redundancies. Ayusin natin. Reorganize natin yung buong gobyerno. We change the setup. Mag-federal tayo. Napunta na ako sa eleksyon na naman pinag-uusapan ko. Vote! Hindi ako tumatakbo. Hindi ako tumatakbo. Wala akong balak magpolitika. Kasi ayoko magkasungay. Ayoko tubuan ng buntot. Mahirap pala. Ginaganon ko yung buntot, no? Tinidur pa. Ay, nako. Kawawa
Kawawa ang Pilipinas, lintik na ginagawa natin to. Ay, nako, Sus Mario Joseph talaga tayo. Ano ba to? Kunin ko lang salamin ko. Ay. Nakakalimutan ko yung salamin ko eh. Nailapag ko. So, pagka magrarally kayo, wala maglalabas ng armas. Wala mo na. Rosario lang. Rosario, ayan. Ako, ready na ako. O, sige, barilin niyo ako. Magdadagdag pa ako yun para akong gypsy. No? Rally muna ako. Pag nag-rally ako, pagka tumayo ako dyan. Pero, Madam President, ikaw lang ang magudyat. Kita mo, tapos yan. Madam BP, ikaw lang ang magudyat. Isang sabi mo lang. At tatalima kami. Susunod kami. No? If there is someone na susundan ako, it would be Inday Sara. No? Not If there is something that I would do, it would be to look at the Filipino people, protect the people, lead the people. No, we lead each other. Kaya mga kababayan, hindi wag nyo hintay sino yung maglilid niya. Wala yun, luma na yun, lumang tugtugin na yun. Yung paninindigan nyo sa puso, yun stress ninyo. Isipin nyo, you are leading your families, your future generations, yung clan ninyo. Each Filipino should be leading the future generations of Filipinos. Hindi yung, mauna ka sir. Mauna kayo sir. No, we should all be leading our families, leading our friends, our children, our apo, mga baby natin. We lead our families. That's the challenge for each and every one of us. You do not wait for an Inday Sara. You do not wait for a senator or a congressman. You do not wait for me. Because if you have that conviction, you have that passion, you have that mindset that I'm doing this for love of country, that's BS. That's bullshit. I'm doing this for love of my family. Love of country, malayo yun. Huwag niya kayo umisip ng ganun. Kalayo na yun. Isipin nyo, you are doing this for love of my family. Love of my children, may apo. Love of my elders. Yung mga nakaraan, mga nauna. Because kung hindi man gumanda ang Pilipinas ng panahon nila, kaya kong paganday ng Pilipinas kung ako sama-sama sa ibang tao. We lead each other. Ganon. And maybe may kahihinatnan tayo. Naghintay tayo naghintayan tayo. Inday Sara, you lead us. Sa kaya Inday Sara, you lead your family. You lead your children. Lahat kayo, yung mga senators, you lead your families. Kami, we will lead our family. AFP-PNP, you lead your families who are also with us. Kaya nga, let's do this na ayusin natin to. Hindi yung ganito na turuan, sisihan, gripe, walang mangyari sa atin. Okay, so while I'm waiting for you to think about it, ang Sovereign Filipino Guardians of Freedom ay moving forward, no? Kung kayo'y mag-create ng ibang grupo, pwede ba? Huwag niyong gayahin yung pangalan ng grupo. Gawa kayo ng ibang pangalan. Isip naman kayo, huwag naman kopya-kopya. No? Sovereign Filipino Guardians of Freedom. So, yun yung ano. And then I'll put in the description box yung how to join. And then I'll blog about it, yung channel, kung what it is all about. Basically, pag-explain ko dyan is tatlo yung pillars ng SFGF. It has a corporate side, profit-oriented.
It has a cooperative side which will take care of all the members and their families. It has a foundation side which will take care of mga kababayan natin. No? The barangays, the localities, the sitios, the barrios of our members. So that on our own, in our own private capacity, nakakatulong kami. Wala man kami magawa sa gobyerno. Wala naman mangyari sa rally. Tatawanan ka pa ng mga hinayupak dyan sa gobyerno. Sige sila nakaw. Well, kahit papano, we take care of our families, we take care of our children, we take care of each other sa grupo. So that's a good start. And then probably pagka gumanda ang Pilipinas na tumayo tayong lahat, ay mas gaganda ang takbo ng aming SFGF. Kanya-kanya yan. So, we take the lead. SFGF, gusto nyong sumunod? Gusto nyong i-pattern after us? Bahala kayo. Basta gamit kayo ibang pangalan. No, ibang pangalan. So, hindi pwede yung copycat. Kopyahin nyo yung mga ginagawa namin, madidinig nyo naman sa mga updates na sa blog. Pero yung gusto nyo, tawagan nyo ako, kunin nyo ako, mag-seminar ako sa inyo, kayong ibang grupo, kunin nyo akong speaker, turuan ko kayo, pwede, di ako madamot eh. Kasi if it will help more Filipinos, why not? No? Ano pa? So yun yung ano natin. Huwag kayo mag-alala kasi lahat na nangyayari ay sang-ayon sa kagustuhan ng langit. No? Huwag tayo maging messianic. Huwag nyo. Si General Torre, laki ng problema. No? Lahat sila. Dahil kay Aimee. pagka nag-Senate President pa yan, ako, patay-patay kayo dyan kay Aimee. So, maganda yung Marcos against Marcos, ano? Maganda yon. Tingnan natin. If Marcos will survive 3 more years. I think not eh. I think not. Because they have created a well of, quicksand, kumunoy eh, na ang hirap lumabas do sa kumunoy nilang ginawa. Kasi nagnakaw kayo ng pera ng taong bayan. Binaboy nyo lahat ng agencies. Ay mahirap makawala doon dahil sa you're dealing with 120 million Filipinos. Yung panakot sa mga taong bayan can only be so far and so much. Even the AFP and PNP, magising yan eh. No? Mahati yan. Kaya kayong mga nasa leadership ng AFP at PNP and NBI, lahat ng agencies for that matter, isipin nyo, there will be a time for reckoning. And ang masusunod dito, kahit anong balasang gawin ninyo, kahit anong argumento, ilang araw o taon pang gawin nating argumento pagtatalo, isa lang kalalabasan dapat. We, the sovereign Filipino people, ang masusunod. Because everything should be under the we, the sovereign Filipino people. Everything. All activities in government, all positions of government, everything, all money spent by this government and future governments is under the authority and direction of the sovereign Filipino people. Because we are the ones producing the money. We are the ones producing the money. We are the ones supposedly ang kalabaw, ang humahatak ng pang-araro. Kayo, pinapayagan namin na palu-paluin kami, utos-utusan kami, pero pagka nagalit ang kalabaw, susuwagin namin kayo. Doon kayo matakot. Sipin mo yung 100 million na kalabaw, suwagin kayo. Kaya yung mga power holders, beware of the Filipino people na magalit. Huwag niyong gamitin yung pera ng taong bayan na lulustayin ninyo para sa inyong personal na mga agenda. Kayong mga bagong elected ngayon, yung iba re-electionist, alam niyo yung kalakaran. Huwag na huwag ninyong gamitin yung
yung tiwala ng taong bayan sa inyo para babuyin lalo ang Pilipinas. Ayusin natin to because pagka hindi natin ito maayos, dumaan ang taong bayan sa eleksyon. Kahit alam ng taong bayan, may mga ano tawag doon? Mga sinyales na dadayain. Kahit ganun pa man, pumunta sa presinto ang taong bayan at bumoto. Na yung ibang Pilipino nakaranas ng pandaraya. Kaya wag na wag sana ninyong abusuhin na kayo dumadama, akala ninyo tanga ang taong bayan. Hindi, nanonood kami ng mga Pilipino. Yung mga pro-government na mga tao na ginajustify pa, hinay-hinay kayo kasi galit ang taong bayan. Karamihan ng Pilipino galit. This is a democracy, not an authoritarian government, not a martial law government, not a communist government. This is a democracy where majority of the Filipino people rules. Majority of the Filipino should be followed. We, the sovereign Filipino people. Kung merong 10 million, 20 million, 40 million na Pilipino ang pro-government, wala yun kasi ang majority na 60 million, 70 million. Hindi lang 80 million pa Kasi 120 million tayo. 80 million na Pilipino, ang sinasabi, abusado kayo, magnanakaw kayo, nang babangag kayo. This is a democracy, not an authoritarian regime. This is a government of the people, by the people, and for the people. Kaya maghunos dili kayo mga nasa gobyerno, kayong mga sekretary, kayong mga USEC, ASEC, no? Kayong may sakit sa utak, kayong mga bangag, kayong mga nasa itaas, mga politiko, mga mayor, kapitan, maghunos dili kayo kasi you are there to serve the people, period. You care for the people. Hindi yung abuso kayo. Because dadating ang araw, we will claim back the power that we have given you. It is our right. It is our right to have a better country. It is our right na magpamana kami ng isang bansa sa aming mga anak at apo, sa future generations ng mga Pilipino, ng isang Pilipinas na maayos. At kayong mga nakaupo, alam nyo yung sinasabi ko. Alam nyo, nararamdaman ninyo yung mali. At tama na. Tama na. Puno na kami. Puno. Isa na lang, isang ganun lang, isang spark, sasabog to. Kaya huwag kayong magkamali. Huwag kayong magkamali. AFP-PNP, panawagan ko sa inyo, huwag kayong magkamali. You have to exercise the right attitude, the right qualities of being a soldier or a policeman. You have to serve the people. Follow the people. Hindi suppress the people. Wala sa konstitusyon yung nakalagay that I will defend the commander-in-chief. Nakalagay doon, I will serve and protect the people. I will uphold the Constitution. I will protect the sovereignty. And sovereignty resides in the people. Ganong ka labong intindihan yon? Nasaan kayo? That's why the people, pagka napikayan, napunuyan, at sama-sama na naging leader ang bawat isa, doon kayong matakot. Every Filipino becomes a leader of their families and they all stand up together. And they find each other na marami pala tayo. Matatapos kayong lahat. Yun ang iwasan nyo. Sinasabihan ko kayo. Pero kung kakasuhan nyo ko, mga ina nyo, mga walang ya kayo, subukan nyo, kasuhan nyo ko, maganda nga yan Banatan nyo ko ng warrant of arrest Sige, banatan nyo ko. And lahat kayo, warrant of arrest namin. Kala ninyo, ako'y nagtatapang-tapangan. Hindi ako nagtatapang-tapangan.